Ito pong page 186. Page 186, kung sumapit ang lahat sa langit. Ang pag-ibig ni Jesus, awit ang tawa niya, gusto sa tanan ng walang lungkot, na inihan ng lubos, ang lahat ay sumapit, anong ating tatangin kay Jesus. Salamat, bagong bayad tayo ay magpatuloy na tayo, umasa't maglingkod na ganap, ang upang ating mamasdan kanyang pamahalaan. Ang lahat ay sumapit, ang galakan sa tamuhin kay Jesus. Salamat, bagong bayad ay awitin, sulong hanggang sa ating mata, ang palakad sa Kristiyano, upang magkasama tayo sa ating Kristo. Ay anong galakan sa tamuhin kay Jesus. Salamat, bagong bayad Purihin ng Diyos sa atin pong inawit, at minsan pa po tayong umawit po dito po sa page 127, Palasyo sa Kaitaasan. kahit na buo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay na kaharian. Di masisihan doon sa langit na walang hanggan, walang at nag-isa'y narito'y makita ang kaulay ay nagsasama, walang sarili, hinahangtigan doon
sa langit, ako'y di masisira doon sa langit na walang hanggan. Sa piling na ito na may huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa ang aking tulong doon sa Purihin po ang Diyos sa atin pong mga inawit. At kung mapapansin po natin ang ating pong mga inawit ay patungkol po sa ating pong katiyakan po ng ating kaligtasan na tayo po ay patungo po sa langit. Na bagamat ang buhay po dito sa mundo ay mahirap, pero meron po tayong kagalakan po na doon po tayo sa langit at naghihintay po sa pagbabalik po ng ating pong Panginoong Hesus. At para po sa atin pong panimulang pananalangin, hilingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangaral po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay po muli sa amin bilang magkakapatid. At salamat din po sa maghapon na pangunguna at paggabay, lalo higit sa bawat isa po sa amin. At ganoon din po sa gabi pong ito, sa amin pong mga tirahan, although kami po ay magkakalayo, subalit kami po ay nakikisa sa isang gawain tulad po nito, ang aming pong Bible study. Patuloy na pangunahan din po gabayan ang aming pong mga puso't isipan, ang aming mga kalagayan. Patuloy na pangunahan din po sa pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa ay bigyan mo po kami ng katalinuhan nang sa gayon ay makita po namin ang iyong pong nais sa gabi pong ito. At sa pagpapatuloy sa aming pong pag-aaral sa aklat ng Pilipos. At dalangin din po namin ang anak na yung gagamitin, si Brother Rizon, ay patuloy po namin panalangin sa kanyang physical, maging sa spiritual, ay sa inyo namin siya pinagkakatiwala. Nang sa gayon patuloy na kasangkapanin mo pa sa mga iba't ibang ministeryo na ibinibigay po sa kanya. At ganoon din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling at yung mga nakikinig din po sa aming pong FB Live ay pangunahan at gabayan din po, lalo tigit sa kanilang pakikinig din. At salamat po, nawa sa aming pong pagpapatuloy ay pangunahan din po sa aming pong pag-aaral, pagbubulay ng iyong mga salita. Pinabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po ng iyong Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Abel. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso at mga kaisipan at
mga Biblia at ganun din po ang ating mga notes para po sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos sa aklat po ng Filipos at ating po na ibibigay po sa ating tagapagturo si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po natin sa aklat ng Filipos sa chapter 3 at ngayon po ay babasahin po natin ang verse 4 hanggang verse 11 po at ganito po ang ating mababasa. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreyo sa mga Hebreyo, tungkol sa kautusan ay Pariseyo. Tungkol sa pagsisikap ay mga uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalubihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwiran aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Verse 11, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita at tayo ay saglit na manalangin muli. Let us pray. Ama, maraming salamat po sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng pagkakataon upang kami po ay sama-sama na makapag-aral sa iyong mga salita sa kabila ng kami po ay magkakalayo. Salamat po sa advanced technology sa panahon po namin. At nawa po ang teknolohiyang ito ay tunay na magamit din po hindi lamang sa aming mga sarili, kundi lalo tigit po sa iyong kalwalatian. Kaya dalangin po namin na pagpalain mo po ang bawat tahanan, ang bawat isa po sa amin, at ang bawat madadatnan po ng pag-aaral po na ito. At higit sa lahat po, Diyos, ay pangunahan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang iyong mga salita ay lubos po naming matunghayan at makita po ang kagandahan nito at maranasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay bilang mga anak mo. Ikaw din po ang umawak ng aming mga internet connection, lalo tigit ganun din po ang aming mga puso ng aming mga kaisipan. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Yan po. Excuse me po. Okay, nakita po natin sa mga nagdaang pag-aaral po natin dito sa aklat ng Filipos chapter 3 kung saan ay
nagbigay po ng mga warning si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At doon sa verse 2, yung salitang magsipag-ingat kayo, magsipag-ingat kayo, magsipag-ingat kayo. Nang sa ganon ay tunay na ang sabi niya, sila ay maging safe, sabi niya po doon sa verse 1 o dito sa salitang katiwasayan po. Sapagkat noong panahon po na yon ay marami pong mga nagliligalig sa mga Kristiyano na may kinalaman po sa pamumuhay Kristiyano at ganun din sa katuruan tungkol sa pagiging Kristiyano. Kaya si Apostol Pablo po, noong nakaraan na pinag-aralan natin, nagbigay siya ng 3 mahalaga na tanda ng isang tunay na mananampalataya. At ang sabi niya po dun sa verse 3, for we are the circumcision, Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Yun po yung 3 mahalaga na nakita natin sa nagdaang pag-aaral natin, yung nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nagpupuri kay Kristo, hindi po sa ating sarili. At sabi niya nga, walang anumang pagkakatiwala sa laman. Kaya dito po sa verse 4 naman ay sinimulan po niya, ang sabi niya po, no, kumbaga parang binigyang linaw niya. Doon, tinutukoy niya po dito yung mga nagliligalig na kung saan ay pinipilit, no, o itinuturo na kailangan magpailalim sa kautusan, kailangan muna sila ay magpatuli at para nang sa ganon sila ay maging tunay na Kristiyano. Kaya ang sabi ni Pablo dito sa verse 4, bagamat ako'y may pagkakatiwala sa laman. Sabi po niya, no? Nung una sinabi niya, walang anumang pagkakatiwala sa laman. Yun po yung isang katotohanan at mamaya makikita po natin, mas lalo natin makikita kung ano po ba ang ibig sabihin po noon. Pero dito sinabi niya, kung meron man, kung kailangan man, na sa pamamagitan ng gawa ng laman, no? Sabi niya, mas mayroon po siya na masasabi natin na mga na-achieve, no? O masasabi natin na siya po ay qualified. Kaya nga sabi niya, bagamat ako'y makapagtitiwala sa laman, na kung ang iba, yun pong tinutukoy niyang iba po rito, if any other man think it, yung tinutukoy niya po yung mga nanliligalig, yung mga pilit nilang itinuturo po, yung mga iba't ibang bagay bukod sa pananampalataya kay Kristo, ang sabi niya, nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman ay lalo na ako. Ano po ba yung ibig sabihin ni Pablo na may pagkakatiwala sa laman? Although dito sa mababaw na salin, sa ang magandang balita, ang sabi niya, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip nino man na siya may katuwirang umasa sa ganitong bagay, lalo na ako. Yan po ang mga bagay na pinapakita rito ni Apostol Pablo. At kung papansinin po natin, ano po ba ang ibig niyang sabihin na I might have confidence in the flesh? Na ang ibig pong sabihin nito, no? Tumutukoy po ito yung unang phrase na
walang anumang pagkakatiwala sa naman yung sa doon sa verse 3, no? Ang ibig pong sabihin nito, no faith or trust anything about self. No confidence in self, no? Actually po, yan po ang problema kahit sa panahon po na yon at hanggang sa panahon po natin, yung mga religious person, lagi po nila yung po kanilang, yun nga tanong na, what can I do to be saved? Parang tila kailangan mayroon po silang gagawin, no? At yan po ang binibigyan din ni Pablo po dito sa bagay na ito. At ano po ba yung kanyang pagkakatiwala na tinutukoy po niya? Okay, mababasa po natin ito sa verse 5 up to 6. At kung makikita po natin, ito pong 7 mga binanggit po ni Pablo dito po sa verse 5 and 6. Ito po ang mga katangian, no? Isang katangian ni Pablo sa kanyang former life noong siya po ay hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. At para po sa mga Hudyo, ito po ay napakahalagang trait o katangian. Ano po ba itong mga ito? Tingnan po natin itong 7 na ito. Sabi po niya, dito sa verse 5, tinuli ng ikawalong araw. No? Ang ibig sabihin po nito, si Pablo po, sabi rito, tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel. Maliwanag na ipinapakita ni Pablo na siya ay hindi proselyte Jews. Siya po ay tunay na Hudyo at siya po ay nagpailalim sa covenant ng Diyos, no? Mababasa natin yung covenant na yan dito sa Genesis chapter 17. Genesis chapter 17 at dito sa verse 12. Siguro marahil ay alam na natin ito at ito ay napagdaanan na po natin sa nagdaang pag-aaral natin. Ang sabi niya, ito po ang tipan, no? Ang tipan ng pagtutuli. Ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, no? Sabi sa verse 12, at ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sino mang mga ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Kaya si Pablo po ay tunay na Hudyo. Siya po ay pure Jewish. Hindi po siya proselyte Jews. Ano po yung ibig sabihin proselyte? Convert. Yun po yung salitang proselyte. At maliwanag po rito na binibigyan din ni Pablo po ito. Ito po yung tinatawag niyang pagkakatiwala. Kumbaga, ito po yung mga achievement niya. No? Ito po yung kanyang katangian. Ito po yung kanyang posisyonal kalagayan. Siya po ay tunay na Hudyo. At siya po ay tinuli under the covenant of God. No po? At sa ganitong kalagayan po, makikita natin yung kanyang, sabihin natin, standing sa Jewish community. At ang sabi pa po niya rito, mula sa angkan ni Benjamin. Alam po natin yung
yung angkan ni Benjamin, no? At siya yung pinakabunso. At nung mahati po ang tribes, ang 12 tribes, sila po yung nanatili sila nung Juda, although sa Juda ay lalabas ang ating Panginoong Jesucristo. Pero siya ay naging prominent. Actually, ang alam ko si Ibn Saul comes from the Benjamite, no? Tribes. Kumbaga prominent tribes po ang tribo ng Benjamite. At ang sabi po rito, at sinabi rin po rito na Hebreo sa mga Hebreo. Hindi lang po siya, ang ibig sabihin nito, he is speaking Hebrew. No, is Hebrew. Siya po ay masasabi natin na ang kanya pong bukod sa yung kanyang practices, hindi lang siya basta Hudyo. Although marami na pong mga Hudyo nung panahon po na yon ay naging Greek, no? Pero siya ay marunong siyang Hebrew. Sabi nga sa Acts, tingnan po natin sa Gawa, chapter 22. Sabi po rito, Acts 22, sa 1 to 5, sabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang sila'y kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila. At sinabi niya, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapwat pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibhas ay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay na tinalian at ipinapasok sa bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Hindi lang po siya sabihin natin na very religious person po siya. Very zealous and active po siya sa Judaism. No? Yan po yung kalagayan ni Pablo. Kaya nga ang sabi niya, tungkol sa kautusan ay Pariseo. No? Nandun siya bilong po siya doon sa mga tinatawag na strict sa law. At hindi lang siya strict sa law, kundi ayon dito sa verse 6, ang sabi niya tungkol sa pagsisikap ay mga usig sa iglesia, yun yung zeal niya, yun yung mainit siya. No? Humingi siya ng sulat, kinakalagkad niya yung mga Kristiyano, pinabibilanggo niya, pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Mainit na mainit siya sa kanyang religion, sa kanyang as a Judaismo. At hindi lang yan, ang sabi niya, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Siya po ay masusi, tapat, na sumusunod sa kanilang mga panuntunan, sa kanilang religion, sa kanyang kinaaniban, na kung saan ang mga tumutuligsa sa kanya ngayon, kung titingnan natin, ay dating mga kasama niya sa kanilang religion. At yan po yung sinasabi ni Pablo na may pagkakatiwala siya. May confidence po siya. At napakalaga po
ng mga bagay na sinabi na ito ni Pablo, na kung saan ay inisa-isa niya yung pitong mahalagang katangian ng isang pagiging Hudyo at mahigpit na tagasunod ng Judaismo. Si Pablo po yon, at si Pablo ay very promising na siya ay sa mga kamukha niyang mga Hudyo. Ang ibig ko sabihin, kinakikitaan siya ng kanyang pagiging faithful sa kinaaniban niyang sekta, ang Judaismo. Mababasa natin po yan sa Galatia chapter 1. Makikita natin, very promising siya. Maaring tataas ng tataas ang kanyang tungkulin sa kanyang relihiyong kinaaniban, sa kanyang sekta na kinaaniban. Ang sabi rito sa Galatians chapter 1 verse 13 to 14, sabi po rito, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga saling sabi ng aking mga magulang. Very traditionally po si Paul, no? Very promising siya noong kanyang kabataan, sapagkat kinakikitaan siya ng kakaibang sikap sa kanyang relihiyon. At yaan ang tinutukoy po ni Apostol Pablo dito sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 4. Ang sabi niya, I might also have confidence in the flesh. At yan po, mga katangian po na yan, pinapakita lang po ni Pablo na ang tinuturo niya na paraan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ay nagpapatunay lang na ang katotohanan na tinuturo ni Pablo na sa biyaya lamang maliligtas ang isang tao, siya man ay Hudyo, siya man ay Grego, siya man ay Hentil. Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi niya po itinuturo 'yon na parang scapegoat lang niya, no? Hindi po niya itinuturo yung baliwalain yung mga nakamit niya, no? Hindi niya itinuturo ang salvation by faith alone bilang kanyang scapegoat, no? Kundi bagkus ito ang siyang katotohanan. Ang kanyang mensahe ay hindi nangangahulugan ng binibigyan niya ng excuse yung kanyang sarili, na tila baga siya ay hindi karapat-dapat, no? Bagkus kung mayroon at kung ganoon ang panuntunan at pamantayan, mas higit siya na karapat-dapat. Subalit, binibigyan diin ni Pablo sa mga bagay na ito na kanyang binanggit, na
ang tao ay hindi ibibilang na matuwid sa pamamagitan ng mga sariling gawa. Kaya nga po, tignan po natin yung sinabi niya. Sabi po niya, doon sa verse 7, gayon man. Ibig sabihin po, ano yung salitang gayon man? Ang ibig sabihin niyan, yung mga 7 Jewish trait, no? Yung 7 na katangian ng isang Hudyo. Katangian na kumbaga ay magdadala sa rurok, yung highly, yung kikilalanin siya, very promising siya. Yun yung tinutukoy niya rito. Sabi niya, gayon man, ang mga bagay ang nasa akin ay pakinabang. Yung pong tinutukoy niya, yun. No? Kasi magiging popular siya. Magkakaroon siya ng mataas na posisyon. Magkakaroon siya ng authority sa mga Hudyo. Yun yung tinutukoy niya. Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ang sabi niya, ay inari kong kalugihan. Bakit po? Ang maganda po rito, ang sabi niya, alang-alang kay Kristo. Pansinin po natin ito. Although dito po ay makikita po natin yung sinasabi ni Pablo na masigit na sabi po niya, masigit na gusto niya po na makamtan ay si Kristo. Sabi po niya, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. Bakit po? Ano po yung mga bagay na tinalikuran niya? No? Yun po yung 7 magagandang bagay na mayroon siya. At ang dahilan po ay kay Kristo. Tapos sa verse 8, sabi niya, oo nga, ang lahat ng mga bagay, binanggit niya na naman po ang lahat ng mga bagay. Pansinin natin, pagka sinasabi niya po yung ang lahat ng mga bagay, ay tumutukoy doon sa kanyang Jewish trait, no? Yung 7 na gusto bilang isang Hudyo, gusto nilang makamtan yung katangian na yon, no? Pero si Pablo, ang sabi niya, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan. Kanina, sabi niya, alang-alang kay Kristo. Ngayon, sabi niya, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Yung salitang knowing Christ. At ang sabi niya po rito, dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Yun po yung mga layunin o reason ni Paul. Yun po yung mga dahilan niya. Sapagkat alam niya yung salitang knowing Christ o yung dito, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, ang tinutukoy niya rito, yung pagkakilala ay personal. Personal na pagkakilala. Personal na pagkaunawa. Sapagkat
ang kaligtasan ay matatamo natin sa personal na pagkilala sa ating Panginoon. At yan ang gusto niyang sabihin, na ang kaligtasan, ang pananampalataya, hindi sa mabuting gawa na makakamtan ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa mga kaparaanan, mga tradisyon, mga ritual, hindi po. O maging sa heritage o mga katangian, kundi ang tunay na kaligtasan ay matatamo lamang natin sa pamamagitan ng tunay na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi niya, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. Sa English, ginamit niya po yung salita, but what things were gain to me, those I counted loss. Yung gain, ito po yung gain, no? Yung mga pakinabang. Yung kanyang pagiging good Jewish and yung kanyang magandang katangian bilang isang Judaismo na promising na maaaring maging mataas ang kanyang posisyon at magkakaroon siya ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan bilang isang mataas na posisyon sa Judaismo. Pero ang sabi niya, hindi yun ang gusto niyang mag-gain. Ano po ang kanyang gustong tamuhin? Dito sa verse 8, ang gusto niyang tamuhin o mag-gain, no? Si Kristo. Sabi niya, oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugian dahil sa dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang. No? At ang sabi niya, upang tamuhin ko si Kristo. Sa English ginamit niya, that I may win, dito sa diglot. Pero sa ibang salin, ang sabi niya, that I may gain Christ. Upang tamuhin. Although, ito po ay tumutukoy, una, makikita natin na hindi sa religion, hindi sa pagiging faithful sa religion, o hindi sa mga ritual, no? Ito, tulad ng pagtutuli. Hindi dahil sa lahi o yung race, no? Hindi rin sa rank o posisyon as a Pharisee. Hindi rin sa mga faithful sa tradisyon. Hindi po doon. Hindi po doon sa pagsunod sa kautusan. Yung obedience to the law. Hindi po doon sa init ng reliyon, pananampalataya sa reliyon. Hindi po doon. Hindi po natin doon matatamo ang kaligtasan. Tanging sa pakikipagrelasyon lang po sa ating Panginoong Jesucristo natin matatamo ang tunay
na kaligtasan. Ang pagkilala, ang makilala si Jesus ng personal. Kaya nga po ang salvation is personal. At ang sabi po rito, sabi po niya, ibinilang niyang baliwala, nakita niya na hindi itong mga unang nakampanya, hindi yung pinagsikapan niya sa mahabang panahon, hindi pala po yun ang kailangan para lubos na makamtan ng kaligtasan, kundi ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga ang sabi niya, upang tamuhin ko si Kristo. Ano po ba yung makakamit niya kay Kristo? Ano po ba yung mangyayari kung makikilala niya si Kristo? Ano po ba yung tatamuhin niya? Sabi niya sa verse 9, at ako'y, eto po no, at ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwirang aking sarili. Ibig sabihin po, ang tinutukoy niya rito, ano po yung ibig niyang sabihin, masumpungan sa kanya na walang katuwirang aking sarili? And be found in Him. Sabi po sa English, no? And be found in Him, not having my own righteousness. Ibig sabihin, pansinin po natin yung salitang masumpungan sa Kanya. Yan doon sa verse 9. At ako'y masumpungan sa Kanya and be found in Him, not having mine own righteousness. Ano po yung own righteousness niya? Yun po yung pagiging dito sa verse 6, no? Yung pagiging walang kapintasan sa pagsunod sa kautusan. Yung tungkol sa kabanalan na kanyang sarili dahil sa mahigpit na pagsunod doon sa kautusan. Yun yung tinutukoy niya na ayaw niya na masumpungan siya ng ganon. Sapagkat alam niya na sa ganong kalagayan ay hindi niya makakamtan si Kristo. At kung hindi niya makakamtan si Kristo, hindi niya makakamtan ng kaligtasan. Ang gusto niya po, ano yung gusto niyang tamuhin kay Kristo? Ito po, una, hindi yung sa kanyang sariling katuwiran. Ang gusto niyang matamo kay Kristo, sabi niya, sa makatwid bagay. Sabi niya, sa makatwid bagay, verse 9, sa kautusan, kundi, ito po yung kundi, ito po yung gusto niya na matamo kay Kristo. Hindi yung kanyang pagsunod sa kautusan. Hindi yung pagiging matuwid niya sa kanyang sariling pagsisikap, kundi ang gusto niya, matamo si Kristo upang ang katuwiran ni Kristo, ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ang gusto niyang ma-gain. Ito po yung gusto niyang matamo. Ito po yung gusto niyang maranasan. Ito po yung gusto niyang ma-achieve ngayon. Ito po yung gusto niya na makita. At ito po'y walang iba kundi ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon na nagdadala ng kaligtasan
at nagdadala ng katuwiran galing sa Panginoong Diyos dahil sa pananampalataya. Noong pong si Paul ay isang Pariseo, ang kanya pong goal ay yung self-righteousness. Siya'y maging matuwid sa kanyang sariling pagsisikap. Subalit, nang makilala ni Pablo ang Panginoong Hesus at ang kanyang pananampalataya ay ibinigay niya sa Panginoong Hesus, ang katuwiran na mayroon ng Panginoong Hesus ay naibigay sa kanya, yung tinatawag na imputed, no? Ibinigay, isinalin, impute. Yung kasalanan natin ay naipasan, naibigay kay Jesus at ang kanyang katuwiran ay naibigay po sa atin. Dito po sa, siguro tingnan po natin sa Romans chapter 4, 1 to 8. Although medyo mahaba yung babasahin natin. Romans 4. Ang sabi po rito, ito'y tungkol kay Abraham. No? Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham ng ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Datapwat hindi sa Diyos. At kung papansinin natin dito sa sinabi ni Pablo, dito sa verse 9 sa Pilipos, ang gusto niyang katuwiran ay buhat sa Diyos. Buhat sa Diyos, sabi niya. Ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito, ang sabi po dito sa Roma Kapitulo 4, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang, counted unto him. No? Kaya si Pablo, dito sa Pilipos, nung kinakount yung salitang counted, yung ginagawa niya, counted law, sabi niya. Verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. At dito naman, kay Abraham sa Romans 4, ang sabi rito, dahil sa pananampalataya, ibinilang sa kanya. But to him, verse 4, now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. At ang sabi rito, at kung itutuloy natin, dito sa verse 7, sabi niya, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Tapos sabi sa verse 8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Sabi niya, mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Verse 9, cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the circumcision also. For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Kaya doon sa verse 8, sabi niya, mapalad ang taong sa kanya ibibilang. Counted. Kaya, ito po yung gustong sabihin ni Apostol Pablo. No po?
Although, hindi naman po sabihin natin, yung iba po kasi ang tinuturo dito ay yung mga achievement in life, no? Halimbawa, kung nakapagtapos ka ng magandang course, hindi po yun ang ibig sabihin dito na ibilang mong kalugihan, no? Minsan nadideceive po tayo sa ganon. Ang tinutukoy po rito ay may kinalaman sa ating kaligtasan, may kinalaman sa ating justification, nang sa ganon po, wag natin isalig ang kaligtasan natin sa ating sariling mga gawa, bagkus sa Panginoon. Hindi sa ating mga relihiyon, hindi sa ating pagiging masikap sa ating paggawa ng mabuti. Ito po yung tinutukoy dito. Kaya yung 7 traits noong Jewish, no, na kay Pablo, yun po ang tinutukoy niya rito. Nakakalungkot po pagka na-misinterpret po natin ito. Sapagkat may mga bagay na kung minsan ay blessing yon sa atin na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ano man po yung ating narating, lalo na kung tayo'y Kristiyano na, kung tayo'y sumampalataya na sa Panginoon. Sapagkat magagamit natin ang mga bagay-bagay na yan para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang tinutukoy ni Pablo po rito na ibinibilang niyang kalugihan ay yung kanyang pagiging religious fanatic. Yung kanyang pagiging faithful in Judaism. Sapagkat sa Judaismo, sa ganong kalagayan, iniisip nila na sila'y ibibilang na matuwid ng Diyos kung sila'y masikap sa pagsunod ng mga tuntunin bilang isang Pariseo at bilang isang Hudyo at bilang isang Judaizer. At yan yung mga sumusunod kay Pablo sa kanyang pangangaral na ang tunay na katuwiran ay matatamo sa pananampalataya lamang sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, no? Yun ang gusto niyang tamuhin. Yung si Kristo. Yung katuwiran na galing kay Kristo. Sa 2 Corinthians 5:21 siguro, isa pang bagay na makikita natin na ito ay na kay Kristo at sa pananampalataya lamang po natin mararanasan ito. At ito ang gustong makamtan ni Apostol Pablo. At ito na yung kanyang nakamit. Although sabi niya nga, hindi pa lubos. Mamaya makikita po natin yan. 2 Corinthians 5:21. Ang sabi niya, for he had made him to be sin. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. That we might be made the righteousness of God. Ano po yung righteousness of God? Nagagawin niya sa isang tao, nagagawin niya kay Pablo.
yung pananampalataya, yung pong pananampalataya, yun ang magdadala sa isang tao upang siya'y gawing matuwid ng Diyos. At ang katuwiran ni Kristo ay ibinigay sa bawat tunay na sumasampalataya. Kaya yun po isang napakaganda na bagay, no? At ano pa po, actually dito sa verse 8, meron pa siyang gustong matamo. Ito po yung, una nga, yung pagkakilala kay Jesus, Pagkakilala kay Jesus, dito sa verse 9, ito yung katuwiran, no? Makanta niya, ito yung mga gusto po niyang makuha kay Kristo. Kaya binilang niyang sukal, binilang niyang kalugihan, no? Sapagkat tinalikuran niya. At pinili niya si Jesus pagkat gusto niya na magkaroon ng tunay na pagkakilala kay Jesus at matanggap niya ang katuwiran na galing kay Jesus dito sa verse 9. At dito po sa verse 10, sabi niya, upang makilala ko siya. Yun po, no? Upang makilala ko siya. Parang tinutukoy dito ni Pablo po yung laman ng kanyang puso at kaisipan, no? Meron po siyang tatlong mahalaga na ninanais po sa dito po sa simula dito sa verse 10. Sabi po niya, tatlo po ito kung titingnan natin. Sabi niya, upang makilala ko siya. Sabi niya, at ang kapangyarihan, makilala ko siya, si Jesus. Makilala ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. No? Malaman. Sabi niya, ang kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama sa kanyang kahirapan. No? Sabi po sa English, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Gusto ko pong tignan natin po itong mga bagay po na ito na bakit si Apostol Pablo po ay malaya, sabihin natin siya po ay tinalikuran niya, no? O niwalang halaga na niya ang mga bagay na kanyang pinagsikapan, no? Dahil kay Kristo. Ang sabi niya una, dahil gusto niya raw po na, ang sabi rito, makilala, that I may know Him. Yung dito po yung si Jesus, no? At yun din yung doon sa sinasabi niyang for the excellency sa verse 8 of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, no? That I may know Him. Mahalaga po na makita natin ang bagay na ito. At kung titingnan po natin, napakahalaga po para kay Pablo ang lubos niyang makilala ang Panginoon. No? Hindi lang bilang kanyang tagapagligtas, kundi ang maging lahat-lahat sa kanya.
Bakit po kaya sa palagay po natin, bakit po gustong-gusto ni Pablo na makilala po ang Panginoon? Siguro po tingnan po natin dito sa Colossians. Colossians 1:11-12. Ang sabi po rito, Colossians 1:11-12, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama, nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. One thing po na kaya gustong makilala ni Pablo ang ating Panginoon, nang sa ganun po ay maranasan niya ang kalakasan. Sabi po niya rito sa Colossians 1:11, strengthening with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Kasi hindi po siya, kung titignan po natin, hindi niya makikita o mararanasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, at hindi niya rin maaaring maranasan ang pakikisama sa mga kahirapan ni Jesus kung hindi niya lubos na makikilala si Jesus, sapagkat ang lubos na pagkakilala kay Jesus ang siyang nagdadala upang magkaroon tayo ng tinatawag na pagtitiis. Kaya nga yun po rin po yung challenge ni Jesus sa mga followers niya. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Pasanin ninyo ang inyong krus. No? Araw-araw. At napakalaga po noon. Bakit po? Sapagkat sa ganoong paraan ay matutulad tayo, sabi niya rito, ito yung pinaka dahilan kung bakit gusto niyang makilala at gusto niyang makilala si Jesus at makita niya at magkaroon siya ng pagtitiis, no? Na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Yung conformable unto His death. Alam nyo, babalik po tayo dito sa chapter 2 simula verse 5. Kasi kung titingnan natin, dito po parang inopen ni Paul yung mind niya. No? That I may know Him. That I may know Him, sabi po niya. Sapagkat dito po sa chapter 2, verse 5, ito po ang sabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. At yun ang gustong maunawaan ni Pablo.
Kaya gusto niyang lubos na makilala si Jesus. Kung ano ang sikreto, kung paanong napagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus. At makikita natin dito, ang sikreto ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa tao, makasalanan, upang sila'y maligtas. Kaya nung sabihin ni Pablong, that I may know Him, gusto niyang malaman kung ano ang sikreto. At yan din po ang naging sikreto ni Pablo. Sa kabila ng mga kahirapan na kanyang pinagdaanan, ay patuloy po siya sa paghayo at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sapagkat yan ang nakita niya sa ating Panginoon. Kaya, pangalawa, ang sabi niya, upang makilala ko siya, verse 10, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ano po ba yung ibig sabihin ni Pablo na gusto niyang malaman ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon? Okay. Ano po ba yung power of Christ sa kanyang resurrection? Una po siguro, gusto ni Pablo nga yung alam niya na ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ang siyang nagdala sa atin upang tayo kalagan niya sa kapangyarihan ni Satan. Na ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ang siyang nagkumpleto sa ating katubusan. Siguro tingnan natin doon sa Epeso. Dito lang, Epeso chapter 3. Verse 20-21. Sabi niya, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sabi po niya rito, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana, nang higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ito po, isa sa mga ibinubunga ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Na siya ay buhay. Siya ay gumagawa sa atin. Sapagkat kung siya ay patay, namatay lamang at hindi siya muling nabuhay, hindi siya makakagawa sa atin. Dito sa Ephesians 1:16. O 1:19-23. Sabi rito, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay, ay pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaibabawan ng lahat sa pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga mananampalataya. At yan po
ang nais na maranasan ni Pablo. At higit sa lahat, dito sa pinag-aaralan natin ay maranasan niya ang pakikisama sa kahirapan ng ating Panginoon upang siya'y matulad sa kanyang pagkamatay. Alam natin kung paano po ang mga kahirapan na yan. Fellowship of his suffering. Kaya the more po na nahihirapan tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pakikibahagi sa gawain ng Panginoon, the more na we suffer, both physically, sometimes materially, kasi instead na sa atin ay ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon. The more, ang sabi rito, nakikibahagi tayo at tayo natutulad sa kanyang pagkamatay. Anong ibig sabihin niya ron? Verse 11 sabi niya, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Kaya, nung sabihin po niya, actually, kung i-jump natin yan, sabi niya, verse 20 dito sa chapter 3, although te-take up po natin uli ito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay iniintay naman natin ang tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Although, yun ang aim ni Paul ngayon. Looking sa pagdating ng Panginoon. Natutulad sa kanyang pagkamatay upang tamuhin niya sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At yun yung glorified body. Kaya dito po sa ating pag-aaral, nakita po natin na ang tunay na kaligtasan po ay wala sa gawa, no? Wala sa pagiging faithful, pagiging masikap natin sa kabanalan. Although hindi ko po sinasabing masama ang mga bagay na yan, pero hindi po tayo dadalin sa tunay na kaligtasan. At hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Actually, sabi nga po doon saan ba yan? Sa Isaiah ba yan? Siguro tignan po natin, Isaiah 64, verse 6, no? Dito po sa Isaiah 64, verse 6. Ang sabi po rito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay nagiging parang basahang marumi, at nalalanta gaya ng dahon. Kaming lahat ay tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Hindi po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti, no? Sa pagsisikap natin, sa paggawa ng mabuti, hindi po tayo maliligtas. Although, tayo po ay iniligtas para sa paggawa ng mabuti. Iba po yun, no? At yun ang gusto ni Pablo na makamit niya, yung katuwiran na galing sa Diyos. At ito'y matatamo lamang sa pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, nakita po natin na si Apostol Pablo po ay para makamtan niya. Nakita natin si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na magbibigay ng kaligtasan, ang pakikipagrelasyon sa Kanya. At nakita natin ang isa sa mga sabihin nating ginawa o sabihin natin naging nakamit ni Pablo, nagain ni Pablo si Jesus, ay ibinilang niyang loss, kalugihan. Ibig sabihin, hindi niya pinahalagahan, kundi ang pinahalagahan niya ay ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pinahalagahan niya ang katuwiran na ibinibigay ng Diyos
sa bawat tunay na sumasampalataya. At nakita natin yung kanyang aim, no? After na siya ay makamtan niya ito, makilala ng lubos ang Panginoon, ang ibig sabihin ay makita niya ang sikreto kung paano ang ating Panginoon ay nagtiis, nagpakababa, no, for others, para lamang sila ay mabigyan ng kaligtasan. Nais din ni Pablo na maranasan ang bagay na yan upang siya ay makabahagi sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, kapangyarihan na tayo ay tubusin, kapangyarihan na tayo ay magawa natin yung mga nais ng Panginoon sa atin. At yan ang kapangyarihan na binigay niya sa atin. Actually, pagka itutuloy natin yan, yan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At gusto niya rin na makabahagi sa kahirapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sacrificial service, sacrificial, ang pagsasakripisyo sa paglilingkod sa iba at para sa kaligtasan ng iba. At higit sa lahat, sa ganyang paraan, siya ay matutulad sa kanyang pagkamatay at ganoon din sa kanyang muling pagkabuhay, sapagkat siya ay umaasa na yung tinatawag na glorified body, sapagkat nakatuon siya na ang kanyang pagkamamamayan ay doon sa langit. At nawa po ang bawat isa po sa atin ay tunay na magnilay-nilay at tignan natin po kung saan natin isinasalig ang ating kaligtasan. O tignan natin ang ating paggawa ng mga bagay na katuwiran, baka yan ay pinipilit natin sa ating sariling katuwiran. Nawa ang mga yan ay magsilbing katotohanan po sa atin na makikita natin ang sentro ng ating buhay Kristiyano, ang ating kaligtasan ay tanging nasa Panginoong Yesus lamang. Nawa siya yung ating magain, siya yung ating matamo. Si Jesus, yung katamisan ng pakikipagrelasyon sa Panginoong Yesus. Yun ang ating matamo sa buhay na ito. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Naway tunay po na ang bawat isa po sa amin ay tamuhin din ang matamis na pakikipagrelasyon sa aming Panginoon. Ang matamis na pamumuhay na nakasentro sa aming Panginoon. Ang buhay na may paglilingkod sa kabila ng mga kahirapan ay may katamisan ng aming paglilingkod. At sa kabila ng mga kahirapan ay ibinibilang namin kami nakakabahagi sa kahirapan ng aming Panginoon para po sa kaligtasan ng iba pong mga tao. Salamat po, naway maranasan namin ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli upang kami po ay makapamuhay ayon sa iyong kalooban. At kami po ay mawangi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, na kung saan ay may naghihintay na kalwalatian sa bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, at alam po namin na hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat po ng aming paglilingkod, pagpapagal, pagsasakripisyo, pagkakaloob para po sa iyong gawain. Salamat po at kami po ay binibigyan mong bahagi para po sa napakahalagang gawain na ito. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Kung may mga katanungan po tayo ay makapag-open po ng mic. At pasuyok na rin din po kung may mga tanong po dun sa comment section po dun po sa ating pong FB Live.
Sige po mga kapatid, kung may mga tanong po ay maaari na din po natin i-open po ang ating pong mic. Sa FB Live din po ba kaya meron din po mga tanong po doon para maka-assure po tayo na hindi po siya malalampasan po. Sa ngayon po, wala pa pong question po sa live. Dito po sa mga kapatid po, dito po sa ating pong Google Meet. Questions po. Dalawang bagay po ang atin din po lagi pong naisasabi po pagka sa silence po, nawa ay doon po tayo sa ating pong mga naunawaan at ito po ay reflection po, assessment din po sa atin pong sarili batay po sa atin pong napag-aralan. Last call po sa mga kapatid. Ngayon po, kung wala na pong mga tanong, ay tawagin po natin si Brother John na pangunahan po tayo sa ating pong closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, nagpapasalamat po kami sa oras po na inyo pong ipinagkaloob. Bagamat po physically po, hindi po kami magkakasama, pero ginamit po ninyo online para po sa pamamagitan po nito, patuloy po kami na makapakinig po ng iyong mga salita sa pag-aaral po namin sa aklat po ng Pilipos. Patuloy makita po namin ang inyo pong mensahe at salamat din po sa pagpapaalala na tunay po na wala po sa anumang pong gawa po namin ang kaligtasan at hindi po kami magiging matuwid anumang pong kabutihan ang gawin po namin, kundi tanging sa pananampalataya lamang po sa amin pong Panginoong Hesus ang kaligtasan at katuwiran po. Nakita rin po namin kung paano po si Pablo, kung paano po ang pagiging Hudyo po niya, kung ano man po ang meron po siya ay ito po ay binaliwala po niya para po makilala po ang aming Panginoong Hesus. Kung paanong ninais po niya na lubusan makilala ang aming Panginoong Hesus. Nawa, dalangin po namin ang mga naririnig po namin po na ito ay hindi lamang po maging kaalaman po sa amin, sa iyo pong iglesia, sa bawat isa po sa amin, kundi ito po ay magkaroon po na realidad po sa bawat isa po sa amin na tunay po na ang bawat isa ay magkaroon po ng pagnanais po na lubos ang makilala ang aming Panginoong Hesus at walang maging hadlang para hindi po namin siya makilala. Nang sa gayon din po, sa pamamagitan po nito, ay lalo din po na ang bawat isa po sa amin ay magkaroon din po na pagnanais katulad ng aming Panginoong Hesus. Paano na iniwan ng aming Panginoong Hesus ang langit para po buhatin ng krus, para mamatay dun sa krus para sa amin. Ay ganun din po sa amin na makuha po namin na iwan po ang lahat para sa mga krus po namin na dapat din pasanin. Salamat po, patuloy na dalangin po namin na ang bawat isa ay pagpalain po ninyo at ang lahat pa po ng makakapakinig, ang banal na Espiritu ang patuloy na manguna po sa bawat isa. Sa inyo rin pong anak po na ginamit po na nagdala po ng pong mensahe,
Kayo din po ang patuloy na inaasahan din po namin na matnubay po, patuloy magbigay kalakasan, physical po at spiritual po. At patuloy din po sa inyong pong iglesia, patuloy din po sa pag-aaral po namin sa inyong mga salita. At ang dalangin po namin tunay po na ito po yung magamit po din namin sa aming po mga paglilingkod po. Salamat po. Muli po ang lahat po ng ito ay aming pong pinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan po ng pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Magandang gabi po at God bless po sa atin. Good evening po at God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless.